Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Lopagpanang araw sa inyo, Sir Seth. Awaringin na lamang po ako sa Palalamson. Short for Jason. Ipapadala ko po itong kwentong ito sa mismong point of view, tarad ng aking ama, nung bata pa siya. Si Fatay po kasi ngayon, lay dead na. Hindi na nakakita o makakakilala. Pero kahit papano ay malakas pa rin ito. Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid, kaya naman ako na ang nagkusang magsulat at ipadala ang kwentong ito sa channel mo. Wala kasi silang mga Facebook, Sir Seth. Ako lang gawa na naabutan ko ang henerasyon ng mga maalam at mahilig sa ganito. At gaya ng ibang sender mo, ilaladay creepy sa point of view ng aking tatay Lorenzo. Ako si Lorenzo. At saksi ako sa mga kababalagan sa mismong baryo namin. Dahil lumaki na ako, ang kalapit bahay namin, isawaswala. Ako at ang aking mga kaibigan, ang naging dahilan, bakit sila umalis sa mismong baryo namin. Bata pa naman ako, masasabing wala pang kaalam-alam sa mundo. Ay usap-usapan na ang dalawang mag-asawang tawagin na lamang nating si Ma'am at Paing na Balaswala. Pero hindi lahat ang taga sa amin ay maniniwala dito sa kabahiganol. Wala namang sapat na ebidensya ang mga tao. At isa pa, lahat alos ng pinanggadali na ng mga haka-hakang ito ay nanggagaling sa pinaghihimalaan ding bawat taong may inggit o lihim na galit sa mag-asawa. Paano ba naman hindi ka i-independent? Itong mag-asawa na ito, bagamat walang mga anak ay nakakaalat sa buhay. Ay mga sariling mga alagaw hayop, malawak ang lupa nila sa likod bahay. At kapag may mga okasyon, kagaya ng mga Pasko, Halloween, o kung ano pa ay palaging nagpapahiram ang mga ito na lungapin nila para magpalaro o magpakain. Kuminsan pala, Sir Seth, mismong sila ang gumagastos para sa ganitong uri ng mga aktibidades sa amin malika baryo. Hindi din kasi naman talaga tulad ng ibang baryo na maliblib ang lugar namin. Oo, maraming kapuluhan sa mga likod bahay pero masasabi mong masayahin naman ang mga tao. Debsa-debsa kapag kapistahan. May madamdong parke at court kahit na nasa dekada 80 pa lamang ito. Si Ma'am Paing ay dati ng lulan palagi ng mga barko. Hindi ko alam kung talagang seaman ito pero wapera ito kapag nagbabarko. At kadalasan ay umuuwi lamang ito kapag may mga celebration. At minsan ay inaabot ito ng mga kalahaping taon. Ay kapag minsan, kalahaping buwan. Kaya lang gustong-gusto ng tatay ko noon na magsiman ako eh. Pero ayaw ko kasi hindi naman ako marunong lumango eh. Noong kabataan ko, isa ako sa mga hindi maniniwalang na aswang ang mag-asawa. Dahil sa isa ako sa mga nakakalabas-masok sa bahay ng mag-asawa nito. Nang wala man lamang nagiging problema. Wala ka talagang makikita malinon. Noong utusan kasi ako, minsan kasama ang mga kaibigan ko. Tadaya na lamang ng pagbubulot ng damo. Udbi kaya ay padalimis ng kung anong gamit doon. Siyempre bawal sa mga kwarto. Hanggang sala, harap at likod bahay ka lang. Umaayon naman kami ng mga pinapapikim nila kaya ayos na ayos talaga. Kaya naman kapag nakakasilip ako at nakikita ko dati na may mga pingapasok na mga hindi kilalang bata mag-asawa nito. Dahil na dapit hapon na, mga batang hindi piga sa amin. Alakala ko lamang ay binibigyan sila ng mga regalo o kung ano.
Pero hindi ko man lang naisip na noong mga panahon ng kabataan ko na nakikita ko o tanaw ko ang pagdadala nila ng mga bata sa bahay nila ay yung mga panahon ding pinagbabawalan ako ng aking ama na wag nang maglalabas ng gabi dahil meron umanong nangunguha ng mga bata. Kinikidnap, binibenta sa mga incheck. Totoong may nawawalang mga bata pero ang nagbibenta sa incheck ay purong haka-haka lamang nun. Nung nasa 13 taong gulang ako, kinuha naman ako ng aking lola papuntang Bacolod. Kailangan kasi ng katuwang ni lolo noon sa mga gawain niya. Sa edad kong 13, malaki ang katawan ko at matangkad ako kaya kayang-kaya ko nang magbuhat ng mga sako-sakong palay. Maliksi din ako pagdating sa mga paggapas at sa mga pagbubuhat ng mga produktong gulay o kung ano pa. Pauwi-uwi ako sa amin pero hindi kadalasan. Pero may mga pagkakataon pa rin naman na nakakasalamuha ko sila Aling Simang at Mang Paeng. Alis katapusan na ng dekada 80 nang pumanaw naman ng aking ina. Matagal nang may TB si nanay. Bale hindi ko alam kung ang naging epekto nito o naging konektado sa mga naging komplikasyon niya kaya ito pumanaw. Kailangan ko namang umuwi noon at tuluyan ng manirahan muli sa kinalakihan kong lugar. Kung hindi ako nagkakamali, 17 o 18 anyos na ako nito. Noong mga panahon na ito ay unti-unti nang tinataasan nila Aling Simang at Mang Paeng ang bakod ng bahay nila. Abot pa rin naman ito ng tingin ko kapag umakyat ako at pumatong sa bintana namin at sumilip sa may haligi. Minsan ko na itong tinanong sa mga magulang ko noong pauwi-uwi pa lamang ako. At ang sabi nga nila ay medyo nagdadalawang isip na nga din sila sa mag-asawa. Sa kadahilan ng hindi na nagpapaparty ang mga ito. Magmula ng yung huling ginawa umano nila noong araw ng mga kaluluwa. May nawala umanong isang bata noon. At ang batang ito, hindi taga sa amin. Maraming bata umano ang dumayo noong gabing yon. At karamihan sa kanila, Sir Seth, sa hindi malamang dahilan ay walang mga kasamang mga magulang. Pinaimbestigahan ito pero walang nakitang kung ano sa loob ng bahay ng mag-asawa. Pero magmula noon ay hindi na nagkaroon pa ng pagsasalo o ano doon. At tinaasan na ng mag-asawa ng unti-unti ang bakuran nila. So bali ang dating sa akin noon, yung mga magulang ko ay unti-unti na rin naging kumbinsido na aswang nga mag-asawa. Ako naman na syempre nagkaroon ng kuryosidad. O baka lamang din talaga ay nawala ang bata habang pauwi na ito. At siguro, kaya nagtaas na rin ang bakod ng mag-asawa ay dahil sa umiiwas na lamang ang mga ito. Gawa ng napakaraming mapanira sa lugar namin. Lalo na yung mga hindi na pagbibigyan sa utang. Hanggang sa isang araw, noong mga panahon na ito, walang nakakaalam na malalagi na ako sa bahay namin. Nasanay na rin kasi ang mag-asawang Paeng at Simang na kapag naroroon ako ay panandilian lang. Naalala ko na 3 gabi ko pa lamang yun doon. At ang aking ama ay wala sa bahay. Madalas itong wala talagang dati pa. Kaya naman noong magkasakit si nanay ay madalas naman ito kinalola sa father side ko rin. Patay ang ilaw noon. Nakahiga lamang ako sa may isa sa mga bintana namin na merong dagdag sahig para magkasyang isang tao para humiga. Habang nagmumuni-muni at nagpapaantok, may naririnig akong iyak ng isang bata. Hindi kalakasang iyak pero humahalinhing lamang ito. Sumilip pa ako sa silong o sa ilalim ng bahagi ng bintana kung nasaan ako nakahiga.
Baka may pusa o aso pero wala talaga. Hinanap ko ng hinanap kung saan nanggagaling ang iyak na yon. Natuntun ko ito. Sa kabilang bakod kung saan nakatira ang mag-asawa. Nakita ko. Napatalong pa ako kung may bata na ba doon. Kanino kayang anak yun kako? Na parang wala man lamang akong naisip na mali siya sa mag-asawa. Kaya naman dahan-dahan akong umakyat sa may taas ng haligi ng bahay. Kung saan may espasyo doon. Abot ko ang taas na parte ng bakod ng mag-asawang ito. Kitang-kita ko ang loob ng lote nila. Sa hindi kalaywan, sa isang sulok ng likurang lote ng mag-asawa, may nakita akong anino. Nahintakutan pa ako noon dahil maliit ito. Tapos umiiyak. Baka mamaya, tiyanak, diba? Pero habang tumatagal, napapansin ko na bata lamang ito na nagtatago sa sulok at umiiyak na. Napaisip ako, paano ito nakapasok sa lote na mag-asawa? Matagal na panahon na ng bakuran nila ito at walang batang ganong edad ang makakapasok doon. Unless talagang bisita o kamag-anak. Pero bakit umiiyak? Dali-dali ko namang hinagilap ang mag-asawa. Sarado ang ilaw ng loob ng bahay nila. Base na rin sa pagsilip ko. Pero maya-maya pa ay bumukas o nagkaroon ng liwanag sa loob nun. Hindi ko nagawang tawagin ang bata o bumaba para alamin ang nangyari o gisingin ng mag-asawa. Para bang sinasabi ng sarili ko na kailangan ko muna maghintay. Hanggang sa walang ano-ano, ay halos bitawan ko ang pagkakapit sa may balayan o kawayan ng pader namin. Nang magulat ako. Paano ba naman? Bigla na lamang may nahulog mula sa itaas ng bubungan. Bumagsak ito sa may lupa. Sa mismong harapan ng batang yon. Ayokong maniwala sa nakita ko pero pagbagsak nito, nakaupo ito ng nakabukaka sa harap ng batang yon. Naka-shorts at sando lamang ito pero base sa kulay, buhok, pangangatawan, hindi ako pwedeng magkamali. Si Mang Paeng yon. Kitang-kita ko kung paano niya yakapin ang bata. Naririnig ko pa ang ungol ng bata pero halatang natatakpan ang bibig nito. Binuhat niya ito at nakayukong tuloy-tuloy na umikot sa likod bahay nila kung nasaan ang isa nilang pintuan. Ano yon? Ano ang nakita ko, sabi ko sa sarili ko. Walang ilaw ng mga oras na yan sa loob ng bahay pero maya-maya pa, may narinig akong kalabugan ng konti. Alam kong nasa kusina yon dahil may mga kaldero doon. Makalipas pa ang ilang minuto ay may usok na akong nakita. Ang tagal kong nagmatsyag. Pabalik-balik ako ng silip doon sa puwang. May naririnig na rin akong bulungan noon dun mismo sa loob ng bahay nila. Hindi ko lang alam kung dala lamang ba ng malikot kong imahinasyon pero nang mangalay na ako at tingin ko ay hindi nalalabas ang mag-asawang ito. Umupo ako sa isang sulok ng kwarto. Nagmuni-muni kung ano ang nakita ko. Hanggang sa dalawin ako ng antok at makatulog. Sa mga nagdaang araw, ay naging katanungan ito sa akin hanggang sa mabaritaan ko na meron na namang nawawalang bata sa isang kalapit barangay. Ayoko mang isipin pero base sa sabi-sabi ng itsura, tangkad, edad,
kasarian ng batang ito. Hindi ito nararayo sa batang nakita kong umiiyak sa sulok ng bahay ng mag-asawang yun. Gawawa ng wala ang aking ama ay ako na ang namapiling tadagawa ng gawaring bahay. At kapag wala na akong ginagawa ay natitisideline ako kaya doon nalaman ng mga dati kong kabarkada o mga kababata na nananapili na ako doon. Pati ang mag-asawang si Mala at Paeng, nalaman na ba ito? Kaya naman nagsimula na rin akong makakuha sa kanila ng trabaho. Tadaya ng pagdadamo ulit sa likod bahay, pagpuputon ng mga sawa ng pulong kahoy, paglilinis ng bakuran at pagsusunog. Maski ang pagbibilad ng palay at pagtulong ko minsan kay Ma'am Paeng sa pag-aangkat ng mga karne sa merkado, ginagawa ko. Walang pinagbago ang mag-asawa sa akin. Parang walang spirito. Pero hindi pa rin ako mapakali nun. Dahil habang tumapadal ay sa mga kaibigan ko na mismo nang gagaling, ang mga napapansin nila dati sa bahay na malay pa. Na siya ring naging dahilan kung bakit naging mailap ang mag-asawa sa kanila. At halos hindi na sila kunin sa mga ibang utos na malay pa. Lalo na sa mga gawaing bahay. Kwento ng mga kababata ko. Ano-ano na umano ang nakikita nila sa loob ng bakuran nilang Mang Paeng. Mga medyas ng bata. Mga tsinelas na pang bata. At may iba pang asuotan na mga ito. Ang mali lamang umano nila ay tinatanong nila ang mag-asawa patungkol doon. At pagkatapos doon ay halos hindi na sila pansinin. O hindi na sila kinukuha pal mag-sideline sa pamilya. Kaya kabilin-bilin ng mga kaibigan ko. Kung ano man ang makita ko dun sa loob. At ayaw kong maging limitado ang pag-iimbestiga ko sa mag-asawang ito. Manahimik na lamang umano ako. Alam mo yung pwede mo talagang pagkinalaan ng mag-asawa na ito pero kahit manong ebidensya ay makikita mo, hindi mo talagang maisuplong dahil saan na mong hindi sapat ang ebidensya na yun. Isa po sa pinagtaiban ng mag-asawa noon ay kapag nagbubunot ako ng damo sa likuran. Napapansin ko ang madalas lang padilingon o pagsilip sa akin at tababantay. Tapos paminsan-minsan ay magtapanong ang kahit sino sa kanila kung may napulot o napapansin akong kakaiba. Siyempre rumihimbi ako kahit na paminsan-minsan. Katulad ng mga kabarkada ko ay nakakakita ako ng mga simpleng pigtas na tsinelas na mga bata. Minsan panyo pa. Sinasama ko na lamang yan sa mga sinusunog ko. Hanggang sa ipinawa, Sir Seth. Sa paglipas ng panahon, umabot ng ilang buwan nang maramdaman kong napakanuwag na ng mag-asawa sa akin. Isang hapon, nagpaalam saglit ang mag-asawa. Iniwan ang bayad sa akin habang nagsisibak ako ng mga panggataw. Ang paalam nila, may sasadyaing gamang umano sila sa ibang baranday. Parang nagmamadali talaga sila noong panahon na yon. May mga dala-dala silang kakaiba. Sako, banig. May lupa pa na parang nasa plastikal abono. Tapos mga tela at mga extend damit. Tinuluwin ko pa sila bago sila umalis nun. Ibinili nila sa akin na isarado o ikandado na lamang ang gate bago ako umalis ng pagtapos na. Obo na lamang ako. Milak nilang pintuan ng bahay. Lahat ng pinto nakakandado. Pinapos ko lamang ang pagsibak. Tapos ay inayos na maigi pa sa may gilid ng pinto sa likod. Habang isinusoksok ko yung itak at panakon sa maribati kong sinusoksok sa lumang kusina nila. Napansin ko na yung bintana para nila doon. May malaking bukas na hinaharangan lamang ng parapan. Pwedeng tantarin ng tali at kasyang-tasya ako. Taping-kape ako. Hindi mapakali na gawin ang iniisip ko. Makalipas lamang ilang sandali
Laroroon na ako, Sir Seth, sa loob. Niluma na ang kusina na ito. May mga butas-butas. Ito yung lumang kusina tanada na hindi pa tuluyon masasira. At tabikip lamang nito yung kusina na maayos na. Maliit lamang ito. Dan nasakop na ng renovation ng ibang parte. So baliring nga. Halukay ako ng halukay gon. Hanggang mapansin ko na sa isang sulok sa ilalim ng lumang yababo, sa likod lamang ng mga lumang alderolan, ay may mga retaso ng tela. May mga bahid ng dugo. At base sa pagkakaisa-isa ko, lahat na liyon. Damit ng mga batang hindi pataas ng 7 taong gulang ang edad. Naninig ako sa nakita ko. Lali na at lahat talaga ng mga ritasong yon. Bagamat punit na at tiluma ng putikay, puro talaga dugo. Namutla talaga ako. Pwede namang manahimik na lamang ako pero kasi kapit bahay ko to eh. At kung sakali mang umihiwas ako, magtataka na lamang ang mga ito. Lalo na't ako lang ang taladang masasabi nilang pinagkakapiwalaan nila noong mga panahon na yun. Sumilip ako sa mga bukas na parte, hanggang sa makita ko sa bandang bubuwen. Katulad ng parpi ng bahay namin ay merong espasyo doon. Malaking espasyo na nakaharap sa tuktok ng bubong ng bahay namin. Kabaliwan ang naisip ko pero gagawin ko. Makikiramdam ako. Bagay na sumakto na bandin pa noong gabing yan. Bandang 11:00 ng gabi, tulog na ang lahat. Umakit ako sa bubo. Bitbit ang kumot ko. Tumaklob at dumapa ako doon. Timwesta sa parte kung saan madudungaw ko ang bukas na parte ng gubugan ng lumang kusina nito. Labmukha ako magnanakaw sa sarili naming tahanan. Hindi ako gumalaw. Malinaw na malinaw, Sir Seth, na aragang kitang-kita mo yung loob ng parte na yan. Siguro ay hindi pa talaga naayos ito ng mag-asawa. Doon ko rin napansin nga parang nagpaasting kasi sila ng bubuman. Kaya yung naiwan na lumang kusina na ito ay hindi pa talaga tuluyang naayos nun. Mabuti na lang at matibay ang bubuan at kahit papano ay may mga sako doon. Mga gulong at iba pang nilagay dito para manapiling matibay at hindi liparin kaya hindi talaga halatang naroroon ako. Sa banong oras ay narinig ko na ang kahulan ng mga aso. Maya-maya ba, narinig ko na ang tunog ng sasakyan ng mag-asawa. Narinig ko yung dali-daling pagbukas ng pinto ng sasakyan at dali-daling pagbukas ng gate. Lagdahulan ng mga aso sa paligid. Hindi nila aso yun. Ni minsan kasi ay hindi sila nagkaroon ng ganon. Narinig ko na lamang na namatay ang sasakyan at may pumasok sa loob ng bahay. At sa dami na sulok ng kabahayan na yon, ang tanging ilaw na bumukas ay ang ilawan kung saan ako nakatuto at nakasilip noong gabi niyon. Sa may kusina. Jackpot, sabi ko. Para akong nalolood ng pelikula. Nauna kong nakita si Aling Simang sa kusina. Agad itong may pinatong sa lamesa na kung anong malapad na banig. At pagkatapos tulay sa kanaman ang pagdating ni Mang Paeng na merong daladalaw kulpipingnan mo ay parang putol na kahoy. Pero namalha ako. Nawing ipinahiga niya ang parang kahoy leon. Iginulong doon sa lilatad ni Aling Simang. At sa maniwala man kayo o sa hindi, pagkatapos gulungin ni Mang Paeng yun at pagkahatak niya pataas, bigla na lamang itong nagkaroon ng 2 kamay, 2 paa,
ulo. Isang bata na sa tingin ko ay hindi tatanda ng 5 taong gulang. Hindi ito makaiyak kahit na sinusubukan niya. Sa kadahilan ng hinahawakan ito ni Mang Paeng ng pabaliktad. Nakahawak ang lalaki sa 2 paa nito at ang ulo ay nasa baba. At sa tuwing sinusubukan nitong gumawa ng ingay o kumawala ay inaalog ito ng lalaki. Maya-maya pa ay isa-isang tinanggal ni Aling Simang ang kasuotan ng batang pilit pa ring kumakawala. Pero walang nagagawa sa sobrang lakas ng pagkakahawak ni Mang Paeng sa mga paa niya. Tapos may usok na doon sa lumang lutuan. Hindi binitawan ni Mang Paeng ang bata hanggang sa sumenyas na si Aling Simang. Inihiga ng pilit ni Mang Paeng ang bata. Muli nilang nirolyo sa nilatag ni Aling Simang sa mesa. Ipinali ito ng napakahigpit. Pagkatapos ay binitbit. Hindi ko man buong nakikita ang nangyayari sa lumang kusina. Gawa ng hindi na ito abot ng paningin ko sa butas. Pero alam kong may nangyaring hindi maganda sa bata. Dahil pagbalik ni Mang Paeng sa may parteng nasisilip ko, wala na ang bitbit niya. At lalo pang lumakas ang usok doon sa bandang yon. Ito siguro ang dahilan kung bakit mas lalong tinaas pa ng mag-asawa ang bakod nila. Hindi ako umalis sa bubungan. Hindi lamang dahil sa gusto kong makita ang kasunod na mangyayari pero dahil hindi talaga ako makagalaw. Pakiramdam ko kapag gumalaw ako ay makikita nila ako. Nakita kong umalis si Mang Paeng sa kusina. Samantalang si Aling Simang naman, naglilinis doon. Itinutupi ang hinubaran ng bata. Maya-maya pa ay nakasuot pambahay na si Mang Paeng pagbalik sa kusina noon. Ilang minuto pang lumipas, nawala ng usok doon. Nagpalinga-linga na ako sa paligid dahil sa baka mamaya may mga lumilipad na kung anong nilalang sa bubungan, di ba? Nakakapraning. Hanggang sa narinig ko na may bumuhos ng tubig sa may lumang lababo. At doon ay naaninag ko ang usok. Parang galing ito sa mainit na tubig. Nakaupo si Mang Paeng sa lamesa. At maya-maya pa, bit-bit na ni Aling Simang ang malaking kalderong yon. Meron silang binabaklas sa loob. May tinatanggal silang buhol o pulupot nun. Nang iangat ni Mang Paeng ang isang maliit na braso at ginupit ang daliri nito sabay sipsip. Dun na ako naluha. Hindi ko na masikmura ang nakikita ko. Sapat na siguro yun para madetermine ako sa sarili ko na may mali nga sa mag-asawang ito. Sa tagal ng panahon, bakit ngayon lamang ito nadiskubre? Nang tila nanginginig at hayok na sa pagsubo at pagkain ng mag-asawa sa laman ng kaldero at abala na silang tila hindi mapigil doon sa kinakain. Kinuha ko ng oportunidad na umatras at dahan-dahang igulong ang sarili ko hanggang sa maabot na mga paa ko ang bintana namin. Pagkaapak ko sa sahig ng loob ng bahay, dun lamang ako nakaramdam ng panghihina. Hindi ko na maigalaw halos ang tuhod ko sa takot nun. Hindi ko alam kung pawis, sipon o luwa ang nasa may mukha ko. Alam mo yung parang high blood ka at puputok ang ugat mo. Parang sasabog din yung mga mata mo. Ganon na ganon. Nung gumaga din na yon, tulala akong hindi lumabas ng bahay. Ni magluto ng pagkain ko. Hindi ko ginawa. Makailang beses nang may tumawag at naganap kay tatay pero hindi ko sinagot.
hanggang sa yung mga barkada ko ay kinalampag ako sa bahay. Gawa nang wala ako sa tambayan, pumasok sila. Sinubukan kong mag-aktong normal at sinabi ko lamang na masama ang pakiramdam ko pero nang simulan nilang ikwento ang isa na namang batang nawawala sa Karatig Bayan, dun na ako biglang napaluha ulit. Napilitan akong ikwento ang nasaksihan ko nung gabing yon. Hindi sila natakot. Bagkus ay pinilit nila akong sabihing mag-witness o hulihin sa akto ang mag-asawang ito. Pero umayaw ako. Tawagin na akong duwag pero ayaw ko lalo na at kalapit bahay ko lamang ang mag-asawang yon. Hindi nila ako pinilit. Nasa kanila naman umano ang detalye. Tapos sabi pa nila magpalamig-lamig na daw muna ako. Niyaya nila ako mag-inom pero iniisip ko pa lamang ang alak ay parang ayaw ko na. Iniluluwa ng sistema ko lahat ng pwedeng inumin at kainin noong mga panahon na yon. Matapos ang 2 araw na walang tulog at sapat na kain, pagkarating ng aking ama, nagpaalam na ako sa kanya na dun muna ako kila Lola sa Bacolod. Pinahapyawan ko siya tungkol sa kapitbahay namin pero tila ba hindi ito nagulat, Sirsa. At dali-dali naman akong pinayagan. Siguro mga ilang linggo bago nanumbalik yung normal ko na ako. At makalipas ang ilang buwan ay dinayo ako ni tatay kasama ang isa kong kababata. Ang sabi nila, hinahanap daw ako ng mag-asawa. Natakot ako slight noon pero natawa sila at sinabing wala na daw mag-asawa doon sa lupa nila. Mula daw nang maikwento ko sa kanila ang galawan ng mag-asawa, nagtulong-tulong na umano ang barangay para matyagan ng mga ito. At yun nga, nung muli na namang naaktuhang umalis sa mag-asawa at nakauwi ng gabi ay naaktuhan nila itong may tangan-tangan na banig paglabas ng sasakyan. Pinilit daw nila itong kuhain. Malakas si Mang Paeng at nakipagbuno sa mga kalalakihan pero nagawa umano nilang hatakin ng banig na yon. At ayun, may umiiyak na bata sa loob. Naggaling na naman sa Karatig Barangay. Nahuli ang mag-asawa. Naipadala pa ito sa presinto sa pulis pero kinaumagahan, bago pa man tuluyang maipablatter o maaksyonan ng reklamo na magulang ng bata ang mga ito, at bago pa man makarating ang ibang magulang na nawalan ng anak, nakapagpiyansa umano ang mag-asawa. At nang subukan itong sugurin ng mga kaanak sa bahay ay wala na mga ito. Kasama na ang mga gamit nila. Nang tanungin ko ang tungkol sa mga tela sa may lumang kusina, wala na rin umano ang mga yun doon. Malakas nga ang kutob ng mga taga sa amin na may impluwensya ang mag-asawa. Kaya agad silang nakawala sa kamay ng batas. Tapos ito pa, Sir Seth. Ilang araw lamang ang lumipas ay may isang madaling araw na bumalik ang mag-asawa at kinuha pa ang iba nilang kagamitan. Pagkatapos ay hindi na bumalik at ang balita. Yung lupa ay nakapangalan na sa isa pa nilang kamag-anak. Ang lupa at bahay na ito sa ngayon ay wala na. Naibenta na sa kung sinong kamag-anak na yan sa 5 pamilya at marami na ring nakatira dito. Naging bantog ang kwentong ito magmula ng late 80s hanggang early 90s. Malapit ito sa may bandang Bacolod. At sa mga taga Bacolod na naabutan ng kwentong ito, baka marahil alam nyo ang totoong pangalan ng mag-asawang si Mang at Paeng. Lupagpanawaraw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pa na si Lori. Matagal mo na rin akong tagapakinig. Tong plempi-plempi pa. Ang kwentong ipapadana ko ay tungkol sa mga aswang. Hindi sa bansa natin, kundi sa bansa ng Japan. Saan ako ngayon, nagpatrabaho. At para hindi kayo maguruan, translated na po ang kwento ko.
At katulad man ibang sender mo ay wala akong gustong siraan na tao o lugar. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwentong ito. Ako si Loy, edad 34 anyos. Tubong San Francisco, Agusan del Sur. Kasalukuyang nakikipagsapalaran pa din dito sa bansang Japan. Dito sa Okayama Prefecture at isa akong grapes farmer. Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilyang pinapasukan ko ngayon. Taong 2016 pa. Naniniwala naman ako sa aswang dahil mayroon naman akong karanasan sa mga nilalaw ng bilima sa ating lupang sinilaran. Pero hindi ko naisip na maski sa katang isip na dito sa ibang bansa ay makakaranas pa rin ako ng ganitong kababalagan. Nangyari ito taong 2018 sa mismong pamilyang pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon. Tawagin na lamang po natin ang pamilya nito sa pamilya sa tuwa. Meron silang malawak na taniman ng ubas. Meron din naman silang mga alagang hayop pero sa ubas na ako naka-assign kasama ang ganawang kababayan pinapina itago ko na lamang sa pala ng Anton at Jason. Magkakasama kami sa isang kwarto. Ang iba naman naming kasama ay mga Hapon na at mga lokal dito sa lugar na ito. Ilalarawan ko lang po muna ang lugar na pinutuluyan namin. Katapat lang namin ang bahay ng mga satua. Meron iting tanawang panapag. Gawa namang ito sa kahoy pero dita ang ibay ito. Pag tumingin naman sa kanan ay gate padabas sa main road pero napapalibutan ito na malanalok na panayan. Dira namang dinduman ng mga sasakyan at malayo-layo kami sa bayan. Pag tiningin ka naman sa bandang aniwa, dito mo na makikita ang malawak na taniman ng ubas at mga alagaw hayop tulad ng baka, kambing, manok. Idadbaguram Sir Seth na mayroong 3 anak ang mga amo namin. Ikapago ko na lamang sila sa mga palalaw, Rina, aw ate. Edad 21. June, edad 11. At ang Wimsu na kakasilang palaw. Ulang ang salitang kabaitan sa pamilya nito. Dahil sobrang pagtulong sa amin ng mga ito. Hindi kami pinapagod, pinapakain kami ng tama. Sagot mi na ang gastos kapag may sakit ang isang trabador. At kung ano-ano pang pribilehiyo. Ganun din ang mga kapwa kasama namin. Mababait din at hindi kami iniiba sa kanila. At dahil 3 lamang kaming Pinoy ay sa amin na palapit ikaw si Ma'am Riela. Ang palari na anak ng mga satua. Iba din ang magtuturo sa amin kung paano mag-alaga, panima, at magpanagi ng ulo ng ubas. Lagi din itong magpapakwento sa amin kung anong klaseng lugar ang Pinas na. Siyempre, may iabang namin na maraming malidandang tanawin din sa bansa natin. Makikipan na lamang namin kinabukasan. May piprint ito ng mga litrato at ipapakita sa amin yan. At itatanong kung yun ba ang sinasabi namin. Nakakatuwa lang Sir Seth dahil pabay bitaw sa Mamarina. Isang umaga, nagkakape kami. Pinawag kami ni Mamarina at pinanong kaming 3 kung anong gusto naming pasalubong nun. Dahil mamamasyalawan sila, magkakabarkada sa ibang bansa. Kinabukasan ng manuang anistida. Hindi naman niya sinabi kung saan. Wag daw kaming mahiya. Magsabi kami kung anong gusto namin dahil alam at nakikipan niyang maskipag kami. Dahil doon ay napanipi naman kami. Nagsaripa si Anton na pabago lamang. Sumagot naman ako na pabago lang din. Nan si Jason na sumagot. Kompleto daw uwian siya ng foreigner o saan bansa siya pupunta. Dahil sa narinig namin ay napatawa rin sa Mamrinda. Bago ito tumalikod, pinanong pa kami kung yun lang ba mga gusto lawin. Tumango naman kami. Tumalikod na at pumasok sa loob ng bahay nila.
Dinatukan namin ito si Jason at sinabihan na, pasaway ka talaga. Tigil-pigilan mo yung pagbababali mo. Hanalaanin mo may pamilya sa Pinas. Ngumipila ang mga ipat na saripa na nagbibiro lamang umano. Pero baka makatsamba. Nadayis na kami ng mga gamit para makapagsimula na yung trabaho. At tulad ng normal na araw ay natapos namin ang mga trabaho namin ng maayos. Kinabukasan madaling araw pa na. Nadyusin na kami dahil narinig namin na may bumubusina sa labas ng gate. At nang labasin namin ay mga barkada ni Ma'am Rina na maya-maya ay lumabas din itong mom namin. Kasama niya ang mag-asawang sa tuwa. Iyakap niya ang anak bago ito sumakay sa van. Kumaway naman si Ma'am Rina sa aming bago umandar ang sasakyan nila. Lumipas sa isang linggo, nakabalik may pa. Habang naglalakad kami pauwi sa unit namin ay nakita agad namin si Ma'am Rina. Binaba siya sa van. Kasama nito ang mangilan-ngilan na box. At nang matapos siya umalis na rin kada ng van labor. Binapi naman kadad namin si Ma'am Rina. Sa pagbabalik niya, niwitpi naman ikala pinulo ang 3 box na hindi kanapian. Pinakuha sa amin yan dahil pasalubong niya umanda sa amin ika. Tinanong naman namin ito kung kamusta ang palama siya nila habang nagtatawanan kami. Kasi pansin namin na medyo inipim si Ma'am Rina. Halatang nagbabari ko sa ingitan. Simagot naman ito na masaya at matanda o yung pinuntahan nila at babalik pa ulit sila sa susunod. Kita naman namin ang saya sa mukha ni ba. Nung makabalik na kami sa unit namin, dala ang mga kanya-kanyang pasalubong namin. Nagtanuan pa kami ko ano ang laman ng mga box na ito. Mukhang mamahalin na. Naka-box pa eh, sabi ni Jason. Tingnan mo lang nandyan yung foreigner na nasa road na gusto mo. Sagot naman ni Kuya Anton. Nambilip sa namin ng mga boxers, sir. Napakamot na naman kami at nagtawanan pero syempre masaya kaming tatlo sa binili ni Ma'am Rina. Ang laman ng box ay 2 t-shirt at 2 summer shorts. Isang pares ng kinelas, keychain at tabalo. Lumipas ang 2 buwan. Dito na magsisimula ang kababanatin na babalot sa buong Okayama Prefecture. Dito na rin namin naririnig na palagi nang pinapadalitan si Ma'am Rina ng kanyang ama. Ladin hiwa sabihan kung bakit napapadalas ang aristika sa gabi. At kung umuwi ay madaling araw na at napakabaho pa. Pasigaw ni Mr. Sato na at hanggaw ba ang nangyari sa kanya pero hindi naman namin naririnig na sumasagot si Ma'am Rina noon. Dahil sa abalabing kami sa trabaho, hindi naman namin napapansin ang mga personal na gawain ng pamilya nito. Isang gabi, nakauwi kaming medyo nakainom galing bayan dahil day off namin noon. Tilog na rin may uyab. Dahil kita ko napapay na ang ilaw ng pamilya sa ato at ng iba pang unit. Pagdating namin sa sarili namin unit, dumiretso tulog na ang ginawa ni Anton at Jason. Dahil hindi ako salay na matulog na hindi manilinis ang katawan ko. Narigo na muna ako. Nang matapos, nagtimpla ako ng tiyanon. Tumambay muna ako sa labas ng unit para magpahanin para mapreskuan na rin. Lawalaw ano-ano. Bigla akong nakarinig na parang nagkakagulo ang mga manok doon sa may taniman o sa mga alagaan ng mga satwa. Noong ulay hindi ko pinansin din, baka mga pusa lang yan. Papalikod na sana ako para pumasok ng unit. Nang bigla akong makarinig ng nakaibang tunog. Napadpinin ako sa dito nagmumula. Galing ito sa mga kunuran. Kahit medyo kinakabalay, lumapit ako ng dahan-dahan ron. Nang tuluyan na akong nakalapit ay bigla akong napayuko, sir. Dahil kita ko ang isang
kulay itim at mabalahibong nilalang na nilalantakan ng mga manok na walang kalaban-laban. Dahil sa takot ko ay napaatos ako. Dahan-dahan para hindi ako maagawa man inay. Pero pag minalas-manas ka naman, bigla kong nasagi ang isang palaman at siyang gumawa man inay. Dahilan para mapatingin ang nilalang na ito sa akin. Bigla akong nakarinig ng anin nito at kitang-kita ko na umaamba na ito para sugurin ako. Dahil sa nangyari ay mabilis na akong tumakbo. Nabisisisigaw dahil din para magising ang ibang natutulog na trabahador. Lakita kong nagbukasan ng mga ilaw ng mga unit nila. Maski ang bahay ng pamilya sa doa. Naluwingon ako ay wala na yung nilalang na aatake dapat sa amin. Naglabasan ng mga kasama ko pati na rin si Mr. Sato. Dahil hindi agad ako nakapagsalita, inabutan ako ng tubig at nang mahimasmasan ako. Kari pa utal-utal ang boses ko dahil sa kaba. Nagkwento pa rin ako at sinabi ko ang mga nakita ko noon. At adamon puntahan ng mga kasamahan ko sa kulduan. At sila na rin na nagsabi kay Mr. Sato, ano ang lakis pa nila. Kompirmado, Sir Seth. Ilan sa mga alagang manok ay wala ng buhay. At nagdalap ang mga dugo sa kulungan ng mga manok na ito. Nang dahil sa nangyari ay hindi ako nakatulog. Kinabukasan nila din usap-usapan ng ibang trabahador ang akatwang palyari. Ang nakita ko umano ay isang jikiminki. Isa daw ito halimaw na kumakain ng tao, buhay man o patay. Pero nagtataka sila dahil hindi naman daw kumakain ng hayop ang jikiminki na ito. Sinabihan na doon ng mga kasamaan kong hapon na swerte daw ako dahil nakasigaw kagad ako at nakahingi ng tulong na. Dahil kung hindi, malamang sa malamang ay wala na rin ako. Siyempre, malaman din ito ng dalawa kong kasama at sinabi ko ang itsura ng nakita ko noon. Nabsibitad at si Anton. Toy, parang aswang naman yan sa pagkakabiskide mo. Sumagot naman din si Jason na, sus, huwag kayo nagpapaniwala sa aswal. Baka sira ulo lang yon, nakapasok dito. Alam mo, Sir Seth, mas gusto ko pang isipin na sira ulo lamang na nakapasok ang nakita ko pero iba kasi ang nakita mismo ng dalawang mata ko eh. Halimaw yon. Kulay itim ang balat nito na mabalahibo. Nagmaraman pika. Sobrang lansa umabaho na. Oo ang tapanong yan. Malakas din ang kutob ko na aswang talabeto. Dahil ilang beses na rin akong naisama ng piyahin ko ang bularyo nung binapilyo pa ako. At nakakaharap kami mismo ng aswal. Pag naggadamot ang kiyahim ko sa mga riblib na lugar. Pinilit kong kalimutan ang nangyari nung dumang gabi. Nagdaka-abala ako sa trabaho, maghapon. Nakalimutan ko naman Sir Seth. Pero nang nakita kong mabiling-biling na, buwalik na naman sa isipan ko ang halimaw na nakita ko noon. Niyaya ko namang umuwi na si Anton at Jason na makita naming sa Marina. Umakaway ito sa amin nang medyo malapit-lapit na kami. Narinig namin si Jason na sumipon at bumulong na, mga ton, piling niya si Marina. Oh, sexy. Pero nga sa medyo madilim-giling na. Hindi naman adin namin nakita ni Anton ang kasuotan ni Marina noon. At ang tuluyan na kami nakalapit kay Marmor. Di pa lang namin nakita ang kasuotan ni Pilar. Nakapangtulog law. Bakat din ang maselang bahagi nito sa dibdib. Litawan parang kumayap ito. Nanlulubog ang mga mata na habang hindi natutulog pero kahit papano, halata pa rin ang kaputian nito. Kamusta kayo? Nagustuhan niyo ba yung pasalubong ko?
Sumagot naman kami ng opo at pasalamat kaming tatlo. Pinanong namin ito kung ano ang ginagawa niya sa taniman dahil may kabiliman na. Sumagot naman ito na meron siya o anong hinahanap nun. Sabaring ngipin ito sa amin. Pinanong naman namin ito kung ano ang hinahanap niya para matulungan namin siya pero sumagot people na siya na lamang umano maghahanap. Umalis ka. Napakamot kami ni Anton sa ulo kasi nakapaalamang si Ma'am Rina. Madilim na delikado. Baka kung ano pa ang maapakan na matulis at masugapan pa ito. Mga tol, mauna na kayo. Uwi na kayo. Tutulungan ko muna si Ma'am Rina. Malagip ang pining sa akin sabi ni Jason. Nga ni Pipo, sinundan si Ma'am Rina. Lapabon kong hininga naman kami ni Anton doon. Pag pong si Jason, nabigyan ng isa ng star sa buwa. Uwi talaga ako ng Pinas. Sabi Anton. Sinabihan ko na lamang na hayaan na lamang ito at baka sakaling makatuluway pa sa hinahanap ni Ma'am Rina. Nang makauwi kami ng UNIP, tanadong mabiling na kaya adat sana kami magluluto ng makakain noon. Pero wala sa nanagyan ang susi ng unit namin kaya pinanong ko si Anton kung nasa kanya ito. Unilig naman ito noon. Siyempre, isa na ang lasa isip namin. Nabaray pa ni Jason. Silabihan ko sa Anton na balikan namin pero sumagot ito ng pabudbadawi pa. Siya na lamang umano yung magluluto kaya pumayad na ako. Habang binabagtas ko ang pabalik ng obasan, may nakakasalubong pa akong iba kong mga kasama na hapon. Nang tinanong ko naman sila kung nakita nila si Jason. Panaiving lamang sila. Sila sabihan naman nila ako na umuwi na. Baka makasalubong ko lang naman yung nakasalubong ko noong nakaraang gabi. Halata din sa mga itsura ng mga ito ang pag-aalala. Nang makabalik na ako kung saan question namin nakasalubong si Ma'am Rina, wala man tao doon. Kaya naglakad-lakad pa ako papunta sa dulo, Sir Seth. Sa mga taga-pakinig, Sir Seth, uunahan ko na kayo. Pasensya na at pasingtabi, lalong-lalo na sa mga bata. Sa patuloy na paglalakad ay meron akong naririnig na umuungan doon. Nagsimula na namang magsipayuan ng mga balahibo ko at nararamdaman ko ang paggabog ng sarili kong bitib. Nagpalinali na ako. Hinanap ang umol na naririnig ko na. At nang malapit na ako sa tunog, nakita ko si Jason. Akmang tatawagin ko na ito. Nang marinig ko ang isang ungol ng babae. Napadapa ako sa lupa na maaninag ko si Ma'am Rina at Jason. May ginagawang kalaswaan. Napamura na lamang ako sa isipan ko. Sabi ko, napakababayaro mo talaga, Jason. Dahil alam ko wala naman akong magagawa ay dahan-dahan akong gumapang palistan. At ang makabalik ako ng unit namin, sinabihan ko si Anton na tulungan ako na pwersahin buksan na lamang ang pintuan. Dahil magugutom kami kakain pa Tinlo pa ako nito kung bakit pero hindi ko na ito pinansing pa. Binawi ako na lamang yung pinto hanggang mabuksan namin ito. Lulipas ang oras. Hindi pa bumabalik si Jason. Pero sinawalang bahala ko na lamang dahil malamang umabot na ng langit yon. Hanggang sa makatulog na lamang ako. Maya-maya pa, bigla akong nararamdamang may gumigising sa akin. Pagtingin ko, si Anton ito. Napamura pa ako at sinabihan ito ng wag istorbo dahil masarap na nga ng tulog ko doon. Pero niyuyuyub pa rin ako nito. Hahatawin ko na sana ito ng una nang makita ko itong nakasenyas na wag maingay. Tumuturo ito sa bintana. Bumangon ako at sumilip noon pero
Wala akong nakikita. Bumulong ng mahinang boses si Anton. Sabi nito, "Tol, tumingin ka sa taas ng bubong ng mga sato." Tumingin naman ako. Dito, Sir Zeth, nagtaasan ang mga balahibo ko sa buo kong katawan. Dahil ito yung nilalang na nakita ko sa kulungan ng mga manok, pero sa pagkakataong ito ay may halong kaanyuan na ito ng tao. Isa itong babae. Pinagmasdan ko itong mabuti dahil sa maliwanag ang buwan. Klaro ang paningin ko kung sino ito. Walang iba, kundi si Ma'am Rina. Nakaupo ito sa may bumuman at may kinakain ito na kung ano. Sinabihan ko si Anton na nga, "Tol, maniwala ka sa akin o hindi. Aswang yan." Alam ko, kaya ginising kita para ipakita sa'yo eh. Makasabihin mo akong nababaliw pag sinabi ko sa'yo nang hindi mo nakikita. Nakasilip lamang kami ni Anton. Nang walang ano-ano, biglang tumingin sa direksyon namin si Ma'am Rina. Mabilis naman kaming napahiga. At doon ko napansin, Sir Seth, na wala pa si Jason sa unit namin. Pinanong ko si Anton kung nakita si Jason. Umiling ito. Nagising lamang umano siya para mag-CR nang hindi niya sinasadyang mapatingin sa bintana noon. Kaya ginising niya rin ako. Dito, sinabi ko at alam din ni Anton na ang huling kasama ni Jason ay si Ma'am Rina. At dito ka na nga rin sinabi ang nakita ko nung sinundan ko si Jason noon para sana ikunin ang susi. Abnormal talaga yung si Jason. Pati si Ma'am Rina tinalo pa, sabi ni Anton. Pero kinalma pa rin namin ang loob namin at inaasahan na baka nalasing lamang yon at sa ibang unit nakatulog. Kinabukasan, hindi pa rin nakauwi si Jason. Pero nagtanong-tanong pa rin kami kung ang Jikininki ba ay nag-aanyong tao, pero lahat ng pinagtanungan namin, iisa lamang ang sinasabi. Hindi nag-aanyong tao ang ganitong nilalang. Purong halimaw lamang daw ito. Totoo ang hinala namin ni Anton, Sir Seth. Aswang ang nakita namin. At si Ma'am Rina ito, na sa tingin namin ay baka nayanggaw o nahawaan lamang ng isang purong aswang. Kung naaalala niyo po na nasabi kong namasyal sila Ma'am Rina kasama ang mga barkada nito at kung bakit kami napatawa noong binuksan namin ang box na pasalubong niya. Galing po sila sa isang lugar sa Pinas na dinadayo ng iba't ibang banyaga at turista. Napakagandang isla nito. Ilang araw pang lumipas, hindi pa rin umuwi si Jason. Napansin na ito ng amo namin at ng iba naming kasamaan sa trabaho. Napinagtaka naman ng lahat. Akala nila ay umuwi na ito sa Pinas. Nang kausapin kami ni Mr. Sato, halos naiiyak at ayaw nitong maniwala. At pinaliwanag naman namin ang gawain ng isang tao pag inaatake ito ng pag-aaswawa. Dito na rin nagkwento si Mr. Sato, Sir Seth, na madalas niyang makita si Ma'am Rina. Laging inaamoy ang baby na kapatid nito. At ito pa, Sir Seth, napapansin niya na minsan ay nilalawayan ito sa pusod at palay ang iyak ng sanggol na yon. Pag malapit si Ma'am Rina, tinanong din kami ni Mr. Sato kung nagagamot ba ang ganong klaseng sumpa. Sumagot naman kami ng oo. Pero kailangang maibalik kaagad si Ma'am sa Pinas para magamot ng albularyo. Pero bago mangyari yun, Sir Seth, magaganap ang hindi namin inaasahan. December 24, 2018. Nag-uwian ng mga kasama naming mga trabahador sa kani-kanilang pamilya.
Kami na lamang ni Anton ang naiwan sa mga unit na tinuluyan ng mga trabahador at ang pamilya sa ato. Siyempre, dahil OFW ay hanggang video call lamang kami sa mga mahal naming pamilya noon sa Pilipinas. Nagluto din kami ng lutong Pinoy para mahanda namin ni Anton sa Noche Buena. Pumatak ang gabi ng pagsilang ng anak ng ating mahal na Diyos Ama. Pinatag din kami ni Mr. Sato para makisalo sa kanilang konting salo-salo pero napansin kaagad namin na wala si Ma'am Rina noon. Nang tanungin namin ito, sumagot ang ina nito na umalis nga at pumunta sa mga barkada niya. Siyempre, hindi mawawala ang bonus na 1 taon naming pinaghirapan. Masayang natapos ang gabi ng bisperas ng Kapaskuhan. Bumalik na kami ng unit namin para magpahinga na dahil maaga kaming mamamasyal sa bayan noon. Gusto namin makapamili ng mga maipapadala namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Kasarapan na ng tulog namin nang magising kami sa malalakas na sigaw na nanggagaling sa pamilya sa ato. Narinig namin ang mga katagang, "Papatayin kitang halimaw ka. Hindi ikaw ang anak ko." Dahil sa mga narinig namin ay agad kaming bumangon at tumakbo papasok sa loob ng bahay ng pamilyang ito. Naabutan namin si Mrs. Sato na hawak-hawak ang sanggol. Pero wala na itong buhay. Nanlumo kami nun, Sir Seth. Kalahati na lamang ang katawan ng sanggol na ito. Si Mr. Sato naman ay may hawak na samurai nun, o katana. Tinatagang isang nilalang na maitim ang balat at naglalangis. Namumula ang mga mata at napakalansa nitong amoy. Isa lang ang alam namin. Si Ma'am Rina ito. Sa kaanyo ang aswang niya. Halos masuka-suka din kami sa nasaksihan namin tungkol sa kawawang sanggol. Sinubukan naming tulungan si Mr. Sato pero napakabilis kumilos ng nilalang na yon. Nagawa nitong makatakas. Galit na galit ang ama ng pamilya. Sinabihan kami ni Anton na tulungan namin siyang hanapin ang halimaw na yon. At siya mismo ang tatapos sa buhay ng nilalang na ito. Hindi na niya umano anak yon, kundi isa na lamang itong halimaw sa paningin niya. Kita at dama namin ang hinagpis ng pamilya Sato. Sa araw mismo ng Kapaskuhan, nangyari pa ito. Kinabukasan ay tinawagan ng amo namin ng iba nitong kahanak at kaibigan. Pati na rin yung mga kapulisan. Sinabihan sila pag nakita si Ma'am Rina, hulihin kagad at huwag nang papakawalan pa. Pinaliwanag naman ng amo namin kung bakit at marami ang hindi naniniwala doon. Ang iba, tumulong at may naniwala. Sumunod na gabi, dito na din nagambala ang buong lugar ng Okayama Prefecture. At dito lang din nabalitaan na pati pala ang mga barkada ni Ma'am Rina. Nagbago na rin umano at bigla na lamang nawala na parang bula. Dumating ang araw ng pagsalubong sa bagong taon. Gabi, nagulat kaming lahat dahil umuwi si Ma'am Rina. Duguan ito. May mga sugat sa mga parte ng katawan. Nakaluhod sa harap ng bahay nila at umiiyak. Nang makita ito ni Mr. Sato ay mabilis naman ikong kumuha ng katana. At walang pag-aaninlawan na hahapawin sana ito agad pero napigilan ito ng amo naming babae kan. Wag, may gusto ating sabihin yung anak ko. Pero nagmura ang amo naming lalaki at sumagot Mara. Wala siyang anak na halimaw. At hindi nga anak yon. Nagsabi pa si Ma'am Rina na sana ay mapatawad umana siya sa nangyari at sa ginawa niya. Lalong-lalo na sa sarili ni pangkapatid. Hindi niya umano alam ang ginagawa niya. Mahihirapan na umano siya. Gusto na rin niyang matapos ang paghihirap na yan. Humagulgod sa padiyak ang mag-asawang ito.
Pati kali ay napaluha na din, Sirse. Nabulik kami sa mga sumunod na nangyari noon. Mabilis na naagaw ni Ma'am Marina ang kapana na ipo sa kanyang ama. At mabilis din pong sinaksak ang leeg. Pigil hininga. Hindi kami makadalaw na parang tumigil talaga ang oras na. Wala kaning naririnig na kung anong tunog sa nasaksiyan namin. At nang bumagsak ang katawan ni Ma'am Marina sa lupa. Mula sa mahinang iyak, ay nakarinig kami ng pasigaw at palakas na mga hagulgulan ng pamilya sa Satwa. Miyaka pang wala ng buhay na katawan ni Ma'am Marina ng kanyang ina. Sumisigaw ito habang patuloy ang pagdiyaknan. Milapiri namang nakatayo ang amo naming lalaki pero patuloy pa rin ito sa pagdiyak. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng mga putok ng fireworks. Tanda na nagsisimula ng salubungin ng panibagong taon. Nang matapos ang hindi nila makakalimutang pangyari, pinabalot sa kumot sa amin ni Anton ang katawan ni Ma'am Marina. Pinadala sa likod bahay. Nang maidali namin sa likod ay pinaalis kami ng amo namin lalaki na. At maya-maya pa, nakaamoy na lamang amin ng nasusunog. May isipagad namin na sinunog ang katawan ni Ma'am Marina. Nalapiri lamang kaninian pan sa unit namin. Nang marinig namin na tinapawad kami ni Mr. Satwa. Nagpasalamat na sa amin at nagsabi lang hindi umana siya galit sa amin at sa lupang sinilangan namin pero ay maaari ay umuwi muna kami ng Pilipinas. Gusto lang muna umano nilang kumahinik na. Dinanawa ang nangyari at naiintindihan naman namin yan. Dinigay sa amin ang sweldo namin ni Anton. Binigyan kami ng pamasahe pa uwi. Kay Jason naman talagang hindi na ito bumalik. Hindi na rin namin ito nakita at hindi na rin ito nagparamdam pa. Nireport naman ito sa embassy na nawawala at hindi lamang namin alam kung ano ang naging findings. Isa lang din ang masasabi ko. Kahit nakagawa ng hindi dapat at nagawang makipin ni Ma'am Rina ang sariling kapatid, ay nagawa pa din mapatawad siya ng kanyang mga magulang. Kaya sa mga may buhay pa na magulang dyan, nanay man o tatay ay mahalin niyo sila hanggat nabubuhay pa. Huwag ding gumawa na ikakasama na loob ng mga magulang niyo. Nasa huli ang pagsisisi. May tiyo lamang ang buhay ng tao ay ipakita na pinamahal napin ang mga taong nagbigay buhay at nag-anaga sa atin. Simula nang maisilang tayo sa mundo. Ako kasi Sir Stat ay wala ng magulang. Makalipas ang isang buwan, tumawag sa aming mismo ang amo namin na pinabalik kami para magtrabaho ulit. Dahil doon, sobrang sinaor. Sa Japan na rin kami nagkita ni Anton. At sa mga pa hanggang ngayon, dito pa rin kami nagtatrabaho. Sa pamilya. Sa Satwa. Lapagpadang araw po sa inyo, Sir Seth. Masulig niyo po akong tadapakinig. In fact, dati ko nang gustong ibahagi ang kwento ng aking yumaong pinsan. Hindi ako naniniwala sa aswang dahil hindi ko pa naranasan ang mga ganitong kwento at karanasan. Pero simula nang umira lang aking kuryosidad sa kababalagan, o dahil gusto ko may background music ako na radyo sa tuwing nagtatrabaho ako sa bahay, napadpad ako sa channel nyo. Hindi ako mahilig sa mga kwentong love story, kaya pinili ko po ang horror. Ito ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo. Kasi sa mga kwento na ang napakinggan ko mula sa iba't ibang sender nyo, may pagkakahawig sa karanasan ng aking yumaong pinsang ito. Simulan ko na ang kwento niya. Si pinsan na kawagin na lamang nating sa pangalang Summer ay lumaki na strikto ang mga magulang dahil nag-iisang anak na lalaki siya, nila tito at tita. Lumaki siya sa Zamboanga City. Kaya nung lumipat siya sa amin sa Siargao,
ay marami ang humahanga sa angkim nitong kaputian. Hindi ko mapagkakaila na sa lahat ng mga mapipingsan siyang may itsura. Grade 6 po nang lumipat siya sa amin. Dahil laki siya sa syudad, nahirapan siyang mag-adjust sa probinsya namin at dahil na bin sa hindi siya marunong magbisaya, dahil Chavacano ang kanyang kinadisnan. Ito na din dahilan kung bakit madalas siyang mabuli. Sakto lamang ang tangkad ng insan ko nito. Maraming nagkakadesto at marami din palada ang napopagian sa kanya. Mabuti, may pagdatsi nito. Namumula kapag naiinitan. Lumipat sila sa probinsya namin sa Surigao del Sur. Hindi ko na babanggipin kung saang parte ng Surigao. Ang dahilan, malalaman nyo rin mamaya. Dapat desisyonan nila Tipa na sa amin sila tumira para malapit sa mga relatives namin. Dahil halos buong angkal namin ay nakapira dito. Nandito din kasi sila lolo at lola. Kami yung isa sa nagpapatunay na blood is thicker than water. Parang bago lahat kay Pingsan yung mga nakabisnan namin tulad ng maglakad patungo sa paaralan. Pagkain, payak na pangumuhay. At syempre, nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Mga bagay na ito ay tabaliktaran noong nasa syudad siya. Nasa bahay lang, TV ang libaran at paaralan. Kaya isa sa sakit ng ulo ng mga magulang niya. At ang pagyudin lakotsero nito na hindi nagpapaalam. Parati itong pinapadalitan pag nakauwi. Tumagal, ginagawa din kaming bantay ni Pinsan, lalo na sa kanyang paaralan. Kailangan bantay sarado namin dahil isang beses na itong nahuli na nagbubulakbol. Ang paaralan namin, Sir Seth, ay lakarin talaga. Malapit rin sa bukid kung saan may maliyabong na mga puno. Hipik sa mga prutas, mga niyog, bayabas at iba pa. Ang barangay namin ay gilid ng dagat at sa kabila ay bukid kaya hindi ko masisisi si Summer na maging curious sa lahat ng bagay. Natungtawa na bitong yung mga way back sa amin. At lahat ng mga larong kali ay nasubukan nila. Close kami, Sir Seth. Dahil siguro ako yung paraping nagsisigurado na hindi siya mapahamak. Hindi rin ako nagkulang sa mga paalala sa kanya tungkol sa paglalakwatsa at pagbubulakboy. Kasi ang barangay namin ay may pahalip na reputasyon. Isa sa nakamulatan ko ay diskriminasyon sa bawat purok. Pag nakapira ka sa purok namin, ibig sabihin normal ka. Pero pag nasa purok 1 ka hanggang 3, di po sinasabi nilang marami umano raswanga. Maraming nangyayang gawa. Nakamulatan ko na rin na hindi kami nakikipaglaro. Dumadayo tuwing piyesta o kumakain sa mga nakatira sa purok na maliban lamang sa purok namin. Kaya hanggang paaralan ay may diskriminasyon, lalo na pag tuwing lunch break. Walang nakikisalo sa mga nasabing purok pero si Summer, iba. Kaya siguro lahat din ng mga mag-aaral ay hinahangaan siya. Ikas na mabait itong si Summer. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. At sa kanya ang mga kwentong aswang ay isa lamang katang-isip at panakot sa mga kabataan. Ito din ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ikikwento ko ito gaya sa mga sender mo. Sa point of view ng pinsan ko. Bakasyon noon taong 2005. Nagaya ang aking kaibigan na tawagin natin sa pangalang si Edgar at si Dodong. Kasama ang ate niya Lisa na manguhan ng malalaking uri ng kabibe. Hindi ako sigurado kung kabibe ito sa Tagalog, Sir Seth, pero makikita lamang ito sa bakawan. Makakapalang shell nito. Masarap ang laman at kailangang may bolok ang dala o itak para ikaskas ito sa putik.
Malalaman mo pag may kabibe kapag may tumunog o kaya'y mararamdaman mo to pag itusok-tusok mo sa lupa ang mga nakabaong kabebe na yon. Mangunguha rin umano kami ng alimango. At kung may pagkakataon ay makauwi ng hapon ay mangunguha kami ng gagamba habang papauwi kami. Etong mas nakakapag-excite sa akin, ang manghuli ng malalaking alimango at gagamba. Dahil hindi pa ako nakapunta sa bakhawan na sinasabi nila ay pumayag akong sumama nun. Alam kong hindi papayag sila mama kaya hindi ako nagpaalam. Basta uuwi ako ng hapon at ang makukuha ko na kabibe at alimango ang iuuwi ko para hindi ako mapagalitan. May bolo kami sa bahay. Mas pinili kong dali ng itak ni Lolo kasi may lagayan ito na pwedeng itali sa bewang ko. Nagdala din ako ng balde. Nakita ko ni pinsan at alam niya nagagala na naman ako noon pero itong pinsan ko ay konsentidor sa mga kalokohan ko. Lalo na nung sinabi ko na mangunguha ako ng gagamba at alimango. Bagamat gusto niyang sumama pero umiiral sa kanya ang takot na mapagalitan nila Lolo at Lola. Kaya pinangakuan ko na lamang siya na kung may pinakamalaking gagamba ay sa kanya ko ibibigay nun. Natuwa ang pinsan ko at sinabi niya sa akin na siya na umano ang bahala. 10:00 na kami nagkita nila Edgar sa waiting shed sa Purok Uno. Kahit na ang usapan ay dapat maagang maaga kami para madaming mahuling kabibe, si Ate Lisa niya. Kunot noo si Lisa nung makita ako. Kasi nga taga Purok 4 at kilala ang mga tao doon sa mapagbintas. Bumati ako at nagbigay galang sa kanya. Kaya kahit papano ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Sabi ng mga taga sa amin, malakas umano ang karisma ko. Nagsimula na kaming maglakad. Nagtataka ako kung bakit parang instead na dagat ay parang papunta kami ng bukid noon. Binebay namin ang kalsada hanggang nakarating kami sa dulo ng simentadong kalsada. Dito ay naglakad na naman kami sa maalikabok na daanan. Bagamat daanan ito ng mga bus at ibang sasakyan. Mukha pa rin itong bukid dahil na siguro sa madami pa rin mga nagtataasang puno. Tirik ang araw noon. Parang 1 oras pa na lakaran pagkatapos ng simentado. Nang nakarating kami sa isang bukal. Ito yung may lumalabas na malamig na fresh water. Naiinom ito. Kumuha sila Edgar ng tubig para may bahon sila. At saka malas-malasan ay hindi ako nagdala ng sakil. Pinangako na lamang ni Edgar na hati kami sa tubig na nakalagay sa puting galon. Na ang laman ko ay lagay ng suka o dato puti. Naglakad pa kami ng mga kalahating oras bago kami nakarating sa isang makitid na daanan na tao lang ang kasya. Hindi pwede ang mga sasakyan dito, kahit na motor. Sa pagkakatanda ko ay parang kalahating oras naman bago kami nakarating sa mga bakhawan. Labis akong namangha kasi hindi ko mawari kung bakit dadaan pa kami ng bukid kung pwede naman sa dagat nun. Ang sinabi na lamang ni Edgar ay, hindi mo magugustuhan kung sa dagat tayo dadaan. Bukod sa makakapalang bakhawan, walang daanan doon. Maraming sisi. Masusugatan ka pa. Yung sisi ay yung mga kumakapit sa mga ugat ng bakhawan na matalim at nakakasugat nga. Dito sa bakhawan na ito, hindi masyadong makakapal at magkakahiwalay ang iba kaya ideal raw ito para makahuli ng maraming kabibe. Kabibe na hugis trumpo, yung sinisipsip. Ang tanging paalala ni Ate Lisa noon, huwag kaming maingay at huwag masyadong lumayo. Bagay na hindi ko sinunod. Labis akong namangha sa mga nauhuli kong kabibe. Nakakalahati agad ako ng balde sa 1 oras. Malaki ito. Niliisip kong matutuwa sila mama sa pag-uwi ko. May uulamin kami na maraming marami.
Abala din sila Edgar noon sa pangunguha. At dahil sa kampante ako na hindi ako maliligaw at makikita ko kaagad sila ay nagpatuloy ako sa pangunguha noon. Tuwang-tuwa ako noon sa tuwing ilalagay ko yung bolo ko ay may nararamdaman ako na matitigas na palatandaang merong kabibe. Hanggang sa naisipan kong ayain sila sa pwesto ko dahil 5 hitik sa mga kabibe ang pwestong nakuha ko noon. Yun nga lang, Sir Seth. Nagtaka ako dahil hindi ko na mahagilap sa mga paningin ko sila Edgar. Takang-taka ako gawa ng nawala sila. At yung mga yapak ko sa may putikan. Hindi ko na rin mahanap kasi bumabalik pala ito sa dati. Ang bawat pag-apak pala ay nasa 6 inches ang lalim nun. Kaya siguro natatabunan agad ng putik ang aking mga yapak. Nagpanik ako bigla. Hinanap ko sila. Tirik ang araw noon at nagsisimula na akong mauhawa. Iniisip kong pinaglalaruan ako ni na Edgar kaya kusa ko na lamang silang hinanap noon. Parang mahabang oras ang aking paghahanap na sa kanila. Napagod na rin ako sa pagdala ng balde ko na noon ay halos puno na ng kabibe. Hanggang sa napapansin ko noon na sa paghahanap ko sa kanila ay mas lalo nang kumapal ang bakawal. Ang mas nagpapairal ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko na matandaan ang aming dinaanan dati. Sa madaling salita, parang lalo akong naliligaw. Parang pahapon na nun. Nagsisimula na akong umiyak. Wala akong makitang palatandaan na may puno na nagpapahiwatig na malapit na ako sa lupa. Tuluyan na akong nilamon ng bakhawan. Alam kong hapon na ng mga bandang 4:00 kasi hindi na masakit ang init. Habang sa pagpapatuloy ng paglalakad ko sa makapal na putik nun, ay may napansin akong kubo. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi pag may kubo, diba, may tao. At kapag may tao, tutulungan ako makauwi. Ang kubo na ito ay kakaiba. Bale ang tulay nito ay putol. Kaya kung sino man ang nakatira dito ay malamang lumulusong din sa bakawan. Ang di ko lang maintindihan, sinong matinong tao ang maninirahan sa mayayabong na bakawan? Nagtao po ako. Walang sumasagot. Alam kong may nakatira kasi kitang-kita sa nakabukas na bintana. May mga gamit, may kurtina, may mga damit sa labas, maong naputol, at mga galon na parang lagayan ng tubig. Dahil sa uhaw na ako ay naisipan kong umakyat na lamang sa hagdan nun. Baka may bangka ang nakatira dito dahil nasa gitna nga ito ng bakawan. Pag-akyat ko, naamoy ko na ang masangsang, malansa na parang karne na binuhusan ng tubig na mainit. Ganun na ganun ang amoy niya. Pumasok ako ng dahan-dahan doon. Kumpirmadong walang tao sa loob. Una kong ginawa ay uminom sa galon ng tubig. Tapos ay pumasok ako sa loob. Makalat ang loob. Mukhang kung sino man ang nakatira dito ay mga dugyot. May mesa sa likod ng kubo. Bagamat walang kwarto ay dumiretso naman ako sa kusina. Walang tao. Doon ay mas matindi ang lansa sa kusina. At may nakita akong mga malalaking tapayan o yung goma na gawa sa gulong. Nakita ko itong nilalangaw. Likas na sa akin ang pagkakaroon ng kuryosidad. Nalabis kong pinagsisisihan nun. Nang sa pagbukas ko ng tapayan ay may nakita akong mga pira-pirasong katawan ng tao. Yung mga kulay na mga ito, maputla.
Yung parang karne ng baboy na double dead. May tubig ang loob ng tapayan. At ang mas nagpapabaliktad ng aking sikmura ay yung lumutang na ulo ng babae na meron pang buhok. Hindi kita ang mukha nito. Nakikita lamang ang taas na parte ng ulo. Labis ang aking pagkahilakbot at dali-dali akong umalis sa kubo noon. Nagpanik ako na kahit mismo yung balde na puno ng kabibe ay aking naiwan sa kubo. Dali-dali akong umalis. Mangyak-nyak ako sa takot. Dali-dali akong lumayo sa kubo at dahil sa panik ko ay hindi ko na alam kung saan ako napunta. Ang sa akin lang noon ay lumayo kasi kung sino man ang nakatira doon, hindi ito normal na tao. Mamamatay tao ito. O ito na yung parating sinasabi ni Lola na mag-ingat at maraming aswang sa probinsya na ito. Patuloy ako sa paglalakad sa maputik. Ramdam ko na ang malalim na ang putik ng bakawan kasi halos abot tuhod ko na ito. Hanggang sa lagtakip silim na. Mas nagimbal ako nang sa nag-aagaw na liwanag at dilim ng kalangitan. Ay may nakita ako sa likuran ko na isang matangkad na nilalang. Payat, maitim na waring mabalahibo at matingkad ang kulay na para bang naligo sa langis. Yung kagaya ng asong itim pag nabasa ng mantika. Ang mukha nito ay parang nag-aagaw ang tao at unggoy. Nakalambitin ito sa mga bakhawan na waring ayaw nitong maputikan. Nanglilisik ang mga mata nito na parang mata ng demonyo. Mahaba ang mga kamay at braso. Yung parang mata na maliit lamang ang kulay itim at namumula talaga ang gilid doon. Humihingal ito na para bang galit na galit sa akin. Dahil sa takot ko, dali-dali akong tumakbo pero ang nilalang na ito ay waring ayaw umapak sa putik at tumatalon sa bawat bakhawan na parang isang malaking unggoy. Patuloy ako sa pagtakbo nang maramdaman kong sa bandang likuran ko na may natanggap akong pagkalmot. Kinakalimot-kalmot ako bawat bakhawan na dinadaanan ko. Medyo hindi na rin gumaganda ang paglalim ng tubig nun. Napadapa ako sa putikan. Nang hinawakan niya ang damit ko, ay bigla kong naalala ang itak ni Lolo. Hinugot ko ito at iwinasiwas sa nilalang na yon. Hanggang sa maramdaman ko ang matigas na bagay na parang sanga na naputol nun. Humiyaw ang nilalang na tila ba nasasaktan. At dito ay nakita kong lumayo siya. Hawak ang kanyang putol na kalahati ng kanyang braso na halos abot siko ang naputol ko sa kanya nun. Pumatong ito sa isa sa mga bakhawan. Tumigil ito. Tumingin sa akin. Lalo itong nanggigigil nun. Hawak ng dalawang kamay ko ang itak ni Lolo na sa mga oras na yon ay nagpapasalamat ako na hindi bolo ang aking dinala. Hanggang bewang na ang tubig kaya dahan-dahan akong umiwas sa mga malapit na bakawal. Habang hindi ko nilalayo ang aking mga mata sa nilalang. Pinagmamasdan pa rin ako nito habang nanggigigil sa akin na parang asong gusto akong lapain. Ewan ko pero parang may instinct ako na dapat umiwas ako malapit sa bakawan. Sa awa ng Panginoon ay may nakita akong parete na parang bilong na walang bakhawa na malapit doon at doon ako pumesto. Pagkabalik ng tingin ko doon sa kung saan siya nakapwesto, hindi ko na siya makita. Wari sa natamang sugat nun ay baka hindi na ako hahabulin.
pero ayaw kong magpakampante. Ipinagpapatuloy ko pa din na manatili sa parte ng pwesto ko kung saan ako. Bagamat hindi malamig ang tubig dagat pero hindi ako makatulog dahil sa takot. Nagugutom na ako. Halo ang pagod at hapdi ng malalalim na kalmot sa likod. Sa bandang likod ng aking leeg. Umiiyak-iyak ako at labis na nagsisisi. Noong mga oras na yun ay pinagsisisihan ko ang pagiging lagalag ko. Na sana ay nanatili na lamang ako sa bahay. Hindi ko maiwasang isipin na baka dito ako mamatay. Na kung hindi ako maging ulam sa nilalang na yon, ay maging isa rin ako sa bangkay sa tapayan sa kubo na yon. Hindi ko maiwasang maisip na mamamatay ako sa bakawan at baka hindi na makita ang katawan ko ng aking mga magulang. Nagdasal ako sa taas na sana ay protektahan niya ako na kung sakali mang makaligtas ako, ay iiwasan ko na ang pagiging lakwatsero ko. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Dahan-dahang buwaba ang tubig. Sinundan ko ang low tide ng dagat kasi nagpapahiwatig ito na sa dagat ako papunta at palabas ito ng Pakawal. Mas pinili ko ang papunta ng dagat kaysa makabalik sa kung saan yung dinaanan namin nila Edgar na hindi ko na rin talaga matandaan. Napansin ko din na ayaw ng nilalang na lumusong sa putikan o tubig dagat nun. Lalo na yung walang mahawakang sanga. Kaya iniwasan ko ang mga bakawan. Humingi ako ng gabay sa Panginoon. At sana ibigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Napakabata ko pa para mamatay. Patuloy ako sa paglalakad. Ang bakawan, parang disyerto na sa akin nun. Nagsimula na naman akong magpanik. Nang magtatakip silim na. Noong mga panahon na ito, pinili ko ang pwesto na abot brasong tubig dagat at hindi malapit sa bakawan. Kabilugan ng buwan nun. High tide. Nagimbal ako nang makita ko ang nilalang ulit sa isa sa bakawan. Galit na galit ito. Napansin ko ang putol niyang kamay. May telang nakapulupot na parang benda. Nagdasal ako ng nagdasal na turo nila Lola. Yung Salmo 23:1. Dito ay napansin ko na mas lalong nagalit ang nilalang at sumigaw ito ng "Sod-anon tika! Hindi ka maagawas na buhi sa bakawan." Naon sa Tagalog pa. Uulamin kita. Hindi ka makakaalis na buhay, bigo. Dito ay hinamon ko ang nilalang. Timinta ka dito, habang pinututo ko sa kanyang itaknan. Lumipas na naman ang gabi na hindi ako natulog. Gutom at uhawa. Nagsisisi ako na kung sana ay nanatili ako sa bahay. Nasala yung isdang tuyo na dapi na ayaw kong ulam ay sana matikman ko na. Lahat ng bagay na na-take for granted ko ay kapis kong pinagsisisihan. Namilis ko yung mga pinsan ko. Lalo na sila lolo at lola. Si mama at papa. Kung mabubuhay pa ako ay hindi na ako aalis ng bahay at magpapakabait na ako, Sir Seth. Hindi ko na alam kung patay na ba ako. Na ito na ba karada ang tinatawag nilang impyerno? Ito na ba ang sukli ng pagiging pasaway ko sa aking mga magulang? Ito na ba ang sukli kung bakit hindi ako nagsisimba? Lulipas na naman ang gabi. Wala na ang nilalang. Kung hindi ako nagkakamali ay ito na ang palagnong araw. Hinang-hinar na ako. 3 araw na akong hindi kumakain.
Mga ilang oras ay ramdam ko na ang tirik na araw na napapahiwatig na tanghaling tapat na. Hanggang sa muli nakita ko na para bang sapa o tinapawag nilang suba. Ang suba ay parang itala kung saan papunta ito ng dagat. Dali-dali ko itong sinindan dahil alam kong dulo man ito ay dagat. Hindi ako nagkamali dahil sa labas ay nakita ko na ang malawak na dagat na. Dali-dali akong lumabas ng bakawan patungo sa dagat na ito. Lumaway ako na parang aso. Sa hindi ko na yun ay panaupo na ang maliliit na mga kabayan. Sa pagtingin ko ulit sa bakawan, nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko na naman ang nilalang na yun. Galit na dalit ito. Sumisigaw na hahalapin niya umano ako. Mas binilisan ko pa ang paglalangoy hanggang sa tuluyan na akong malayo sa bakawan na yun. Kahit malalim na ang dagat, tuloy ako sa paglalangoy hanggang sa muli nakita akong namamangka. Sumigaw ako na abot ng aking makakaya. Nanihina man pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nakita ako at lumapit ang bangkang dimotor na yan. Nakilala niya ako at dali-daling inanalayan paakip ng dalawa pa niyang kasamang lalaki. Labis ang pagkaawa nila sa akin. Tinanong ko ano ang nangyari sa akin at bakit puno ako ng mga sugat. Pero hindi ako makapagsalita. Gustuin ko man. Pero nanhihina na ako nun. Paulit-ulit kong sinasabi lamang sa kanila na ilayo niyo ako sa bakawan. Ilayo niyo ako sa bakawan. Yun ang pagkakasalaysay ng pinsan ko, Sir Seth. Kami naman ng mga pinsan at mga kamag-anak ni Summer. Dali-dali kaming nilahat na pumunta sa Barangay Horn, kung saan nilapatan ng luna si Summer. Marami ang mga tao nakapalibot sa Barangay Horn. Likas na mas maraming marigtes pa probinsya na sa mga oras na yan. Nagpasalamat kami kasi umabot agad kami ng balita na nakita si Summer mula sa 3 araw na pagkakawala. Pagpasok ni Pipas sa barangay klinik, umiyak ito na para bang iyak na namatayan. Pero buhay na buhay pa si Summer nun. Nakakatakot lang kasi kanina naman talaga yung iyak niya. Miyakap nila si Summer na noong mga panahon na yun. Ay labisli ng pag-iyak at pagyakap. Halos hindi ko na makilala ang pinsan ko. Pumayap ito. Manipim sa dating kutis na maputi. Namumutla ang labi at ang mga malalaking mga sugat niya. Walang ibang bukang bibig si Summer kundi, sorry, at ilayo niyo ako sa bakawan. Pakiusap, ilayo niyo ako sa bakawan. Iluwi si Summer agad sa bari. Pinakain at pagtatapos ay nakatulog yakap ang kananalay. Sa ting aalis si Pipas si Summer sa pagkakayakap ay para itong batang nagwawala. Umiiyak. At mas lalong humihigpit ang kanyang mga yakap lan. Dumating sa bahay si Risa at kapatid nitong si Edgar. Ayon sa kanila, hinanap nila si Summer pero dahil paggabi na ay naisip na lamang nila na umuwi at manghingi ng tulong sa barangay. 3 araw din umano nilang hinanap si Summer sa nasabing bakawan pero wala silang makitang indikasyon kay Summer. Kahit sa dagat, naghahanap ang mga taga-barangay. Baka makita nila kahit anong katawan niya. Humingi ng tawad sila Bilisa. Bagamat pinatawad sila nila Pipa, si Tito hindi. Dahil malaking trauma ito para kay Summer na hindi siya nagkakamali. Walang dabi na hindi sumisigaw si Summer na nasa labas sumano ang nilalaba. Ayaw niyang umalis sa tabi niya, sila Tito at Pipa.
Pati kaming magpipinsan ay nagbubuluntaryo sa pagpupuyat sa gabi. At meron niya kaming napapansin na pagkukuskus sa padernan. Umaapak sa yerong bubuan. Kaya kami damang di magkakapamilya na naniniwalang inaswan si pinsan nun. Malaki ang pinagbago ni Summer. Ayaw na nito ang umalis ng bahay. Dapat gabi ay nagkukulong sa kwarto nila. Tapos sa kwarto nila ay may aparador at doon binito nagtatago. Lalo na pag hindi pa umuwi sila Pito. Kahit pa nakabantay kaming magpipinsan ay ayaw umalis ni Summer sa kwarto. Lalo na sa aparador. Awang-awa kami sa pinsan namin ito. Naapektuhan pati ang pag-aaral niya. Tila nawala ito sa kapinuan. Doon na napagdesisyonan ni Pipa na umalis na at naisipan ni Pipa na manirahan sa Manila. Sa kapatid niyang taga Makati. Lumipas ang ilang taon, nabaripaan namin na naging okay na sa Summer. Magka-college ako nung si Tito ay nag-offer sa akin na sa Manila ako mag-aral. Kuwait ako kasi wala naman din ako mga magulang. At sila lolo at lola ay hindi kaya ang matrikula sa kolehiyo. First time ko mag-eroplano. Masaya akong dumating sa kanila. Nagkita kami ni Summer noon. Mas lalo itong pumogi, Sir Seth. Matangkad pero payat pa rin. Mabait sila Pita sa akin at ipinuring nila akong anak. Sa totoo na may awang-awa ako kay Summer kasi hindi na ulit ito nakapag-aral na parang yung panglarap nila para kay Summer ay parang ipinasa na lamang nila sa akin. Homestabi si Summer. Laging anti-social ito. Itinuring ko na din siyang kapatid. Hanggang nakapagtapos ako ay doon na ako tumira kina pinsan. Naging matyaga ako sa kanya. Gulad na lamang ng pagwala sila Tito. Kasi pareho silang panggabi at nagtatrabaho sa call center. Ako nagbabantay kay Summer sa bahay. Ayaw nitong lumabas paggabi. Ayaw nito ng dagat. Ng kung ano out of town. May gabi-gabi pa din siya na sinusumpong ng panic attack. At sabi ng doktor ay PTSD o ano ito. Iniiwasan naming tanunin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya sa Bakawan. Hanggang sa taong 2018, nagkaroon ako ng tapang na panunin siya sa kung ano ba'y padadaang nangyari man. Sa umpisa, ayaw nitong magsalita. Iyakap ko ito. Hinigpikan ko ang yakap ko sa kanya para mabigyan ng assurance na poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Hanggang sa nagsimula na siyang magsalita. Hindi ko maiwasan na may halong lungkot, takot, kimbal at awa ang aking naramdaman sa kanya. Alam kong hindi siya nagsisinungaling. Doon ang sinong tao ang gagawa ng kwento. Lalo at ilang taon na siyang merong PTSD. Nakapag-asawa si Summer kasi likas naman na may itsura ito. At tanggap siya ng kanyang asawa. Nag-call center ako hanggang naging isang virtual assistant. Tinunuan ko si Summer maging isang VA para kahit nasa bahay ay kumikita siya. Nadi matyaga lahat kami, pati asawa niya. Nakakalungkot ng isipin na pumanaw ito sa sakit na cancer. Mas lalong yumala ang halusinasyon niya, then siguro sa chemotherapy. Pero nung huling gabi niya, Sir Seth, huling hiling niya sa amin ay ang yakapin siya. Huwag siyang iwan. Pinag-pray over namin siya kasama ang pastor namin. Matiwasay itong pumanaw sa private hospital. Gawang may HMO naman sila Pito Apita. Madarbag ko rin, Sir Seth, na kala hindi na mahalap ang kubo sa Bakawan. Dahil siguro sa napaka-advanced ng Bakawan na ito. Hindi rin nagkwento si Vincent from Corbito dahil sa sobrang trauma. Hindi agad-agad. Ayaw din po na Pipa na panungin ang mga nangyayari hanggang hindi pa handa ang tinsan ko. Grabe yung palangalayap niya.
Bukod sa ayaw na nitong kumain ng kahit anong karne ay may balas itong hindi makatulog sa gabi. Manungkot ako para sa pinsan ko. Parang hindi nga nasulit ang mga oportunidad at ganda ng buhay. Yun nakapunta sa bawda pulit. Makapadhay ko magkaroon ng mga anak pero alam kong masaya na siya ngayon. Wala man takot. At bigit sa lahat, pumanaw siya na may takot sa Panginoon. Ito lang ang maipapayo, Sir said. Sana ay may limitasyon ng ating pagiging adventurous. Sala, may limitasyon ng pagiging konsinpidor. At higit sa lahat, wag nating baliwalain ang bagay na kung anong meron tayo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,